Amen. Hallelujah. So, fasten your seatbelt mga kapatid. Amen. Pag-aralan natin. Amen. Yung buhay ni David. Amen. Hallelujah. Kung anong nangyari kay David. Amen. In the book of Psalms, chapter 18. Amen. So, our topic today is all about, nakita po natin yung mga testimony, amen, ng ating mga kapatid. Hallelujah. How God delivered them. Amen. From sin and death. How God delivered them from that kind, hallelujah, na buhay. Hindi po kaya nila Aki at Kuya kung sila lang, kung hindi nila kasama ang Diyos. Amen. Amen. Hindi mo kaya magbago, amen, pag wala si Jesus sa buhay mo. Amen. Kaya nga sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, that today, how God delivered David in all his enemies, even kay King Saul. Mga kapatid, pinaglingkuran ni David si King Saul. Pero, bakit gusto siya ipapatay ni King Saul? Hallelujah. That's why David ran. David flee. Amen. And he cried out to God. Amen. In the chapter 17 of Psalms, David prayed to God that God will rescue him from all his enemies, even King Saul. Mga kapatid, hallelujah, mga kapamilya, pag binasa mong chapter 17, hallelujah, God answers all the petitions and prayers of David. Kaya kung chapter 18, mga kapatid, si David ay nakagawa ng isang awit para sa Panginoon. Awit ng tagumpay, na kung saan, kung paano ang Diyos nag-intervene during doon sa kapigatian niya, during doon na pinipersecute siya, during doon inahabol siya, at during doon gusto sa ipapatay nung pinaglingkuran niya. Nang taos-puso, na walang pagdududa. Amen. Hallelujah. Naranasan ba natin yon? Hallelujah. And now, God will unlock the mysteries of His Word through the life of David. Pag-aralan natin mga kapatid. Hallelujah. In verse 1, 2. Sabi ito, sa mga prayer David, sabi niya, O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Amen. Nakita niyo, na hindi agad, amen, si David humingi, ng anong bagay. Kundi, he praised God and worshiped God first. Sabi niya, O Yahweh, ikaw ay aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. In verse 2, si Yahweh ang aking batong tanggulan. Amen. In English, the Lord is my rock. Amen. Ang aking tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas, sabi ni David, Diyos at aking kanlungan. Hallelujah. Tagapag-ingat ko at ang aking sanggalang. Amen. So, nakita niyo kung paano ni Lord, hallelujah, tinulungan si David. Kung paano ni Lord, amen, hallelujah, tinanggal si David doon sa mga kanyang mga kaaway. Kung paano siya pinagtagumpay. Sapagkat ang kanyang tagapagligtas ay hindi basta-basta. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Kaya mga kapatid, bakit ka nandito ngayon? Amen? Dahil iniligtas ka ng Diyos. At patuloy kang ililigtas ng Panginoon. Amen. Sa lahat ng bagay. Amen? Hallelujah. Ano man ang naranasan mo ngayon, tandaan mo, kung ang Diyos nila noon na sinasamba natin ngayon, ay sila ay tinulungan, how much more in our time? Na hindi natin nakita ang Panginoon.
hindi natin nakita yung mga ginawa ng propeta noon. Nabasa lang natin. Pero pinaniniwalaan natin. And that was faith that you have. And faith matters to God. Kaya ganun na lang yung pagtitiwala ni David kay Lord. Kaya sabi niya sa verse 3, kay Yahweh ako'y tumatawag. Amen? Hallelujah. Pag may problema ka, saan ka ba natawag? Dapat kay Lord muna. Yung hotline ni heaven. No? Because God is everywhere. Kung nasa Pinas man sila, kung nasa Amerika sila, kung nandito sila, rinig na rinig sila ng Diyos. Amen? Dahil open line yung langit para sa atin. Kaya ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat dapat na purihin si Yahweh. Hallelujah. Ginapos ako ng tali ng kamatayan. Amen? Hallelujah. Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Tingnan nyo, no? Kung gaano yung naranasan ni David na hirap. Kaya sabi ko kanina, hindi maisusulat ni David yan kung hindi niya naranasan. Amen? Hindi niya maging powerful kung hindi yan totoo. Praise God. Ang gusto ng Diyos, totoo ang nakikita sa puso natin. Totoo ang pag-iyak mo sa Kanya. Amen? Hallelujah. Because God, no, the fruit of the Holy Spirit, never will, hindi mo siya mapipake. Being nice, mapake mo yan. Hallelujah. Pwede mo mapake na nice ka sa harap ng tao. Maya-maya hindi na. But the fruit of the Holy Spirit, it will never be, hindi mo siya makaroon ng counterfeit. Amen? Hallelujah. Because that was the character of Jesus. In verse 5. Amen? Hallelujah. Sabi niya, nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitak ng libingan. So ready ng lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hindi alam ni David kung saan siya kukuha ng lakas. Pero, amen, may isang inaasahan si David. Sinabi niya sa verse 6, kaya't si Yahweh ay aking tinawag. Sa aking paghihirap, humingi ng habag. Hallelujah. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig. Itong pinakamaganda, mga minamahal, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Yung pag-iyak mo daw, no? Naririnig ni Lord Jesus yan. Yung pain na meron ka, kapatid, amen, naririnig ng Diyos yan. Alam ng Diyos, amen, hallelujah, yung kailangan mo, alam ng Diyos, amen, hallelujah, yung lahat ng bagay, hallelujah, na gusto mo. Kaya, David declaration, the Lord is my deliverer, came after God rescued him from his many enemies and difficult situations. God reveals Himself. Itong pinakamalupit, no? God reveals Himself, hallelujah, kay David, as one who rescues him, as one who protects him, as one who saves him and preserves him. Kaya during that time, mga kapatid, hindi pa hari dyan si David. Pero, preserve siya ng Lord. Gusto siyang ipapatay ni Saul para hindi siya pumalit doon kay Saul. Para yung anak ni Saul ang pumalit bilang hari. Amen? Kaya lagi mo tandaan, mga kapatid, no, yung blessings na para sa iyo, kahit gaano man karami ang kaagaw na yan, mapapasayo yan.
Kasi God already ordained that. Kaso lang, marami kang pagdadaanan bago mo makanta yan. God already anointed David to be the next king of Israel when he was 17 years old. Hallelujah! Pero hindi siya agad naging hari. Maraming mga bagay siyang pinagdaanan bago siya naging sikat. Bago siya naging great. Lahat ng mga great generals in the Bible, grabe yung naranasan nilang mga pagsubok. Because the greater yung pagsubok na meron ka, the greater ang victory na inalaan ng Diyos para sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, those endured in the end will be saved. Pag hindi ka mag-give up, in the book of Galatians, mananagana ka. Hallelujah. Kaya gustong-gusto ng Diyos ngayong araw i-unlock yung spiritual senses natin, yung spiritual mind natin, ang heart natin, to see how God delivered David in the hands of his enemies. Si David na mag-isa, mga kapatid. Libo-libo yung mga army ni Saul. Hallelujah. Amen. But never nila na-defeat si David. Because David understands kung sino yung backer niya, kung sino yung nasa likod niya, kung sino yung tumutulak sa kanya na magpatuloy kahit mahirap. Amen? Kahit hindi ka tanggap. Kahit ayaw nila sa atin, sa iyo. No? Pero ang Diyos na pinagsisilbihan mo, behind you, beside you, and all around you, ikaw ay gustong-gusto. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. No? God reveals Himself to David. I pray that God will reveal Himself to all of us here as well. Amen. Yung bawat pagpunta mo sa lugar na ito, amen, ay hindi po masasayang, kapatid. Hallelujah. Kailangan mo lang paniwalaan. Because there is a process on that. Amen? Sowing and reaping. Kailangan mo magtanim para kay Lord. Para mag-ani ka rin para kay Lord. Kaya what shall we learn for today? Number 1, the Lord delivers fear. Amen? Because fear is one of Satan's greatest weapon. Kaya mo pagtakot ka, magpapanic attacks ka, diba? Hindi mo alam na gawin mo, ano nangyari? Diba? Because Satan, one of the greatest weapon is fear. Tatakutin ka niya. Hindi ka nagagaling, mamamatay ka na, hindi ka nauunlad. Amen? And all the negative things, God will input that in your mind para ma-consume na heart mo. At ma-process yan, amen, at lalabas yan sa bibig mo into your actions. Hallelujah! Because fear is one that Satan's greatest weapon, but faith in God overcomes fear. Paano ka makakaroon ng faith? The Bible says faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing in the Word of God. Amen? Kasi madali mo sabi may faith ka. Amen? Praise God. May faith ako. Pero when storms comes, doon malalaman kung gaano katatag yung faith mo. Masasabi mo ba, the Lord is my shepherd? Kung wala kang trabaho. Masasabi mo, the Lord will heal me? Kung may sakit ka. Hallelujah. In that kind of storm sa buhay mo at sa buhay ni David, mga kapatid, si David ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi po siya robot. Hindi po siya alien. Hindi po siya cyborgs. Si David ay tao may puso.
Una-una may takot din sa David. Pero pinapalakas siya ng Diyos. Sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap, mas lalong tumitibay, lumalakas, lumalaki, lumalago yung pananampalataya ng David at pagtitiwala ng David sa Panginoon. Hallelujah! Dapat ganun tayo. The more we experience the storm, the more we will soar high like an eagle. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka manok. Agila ka. Amen? Yung manok, mura lang yan eh. Kinakatay yan. Laging ulam. May nakita ka bang agila na kinakatay? Di ba wala? Kasi napakamahal yan. Napaka-precious yan. Hindi siya ordinaryong ibon lamang. Hallelujah. Sabi nga, the endangered na daw, no? Amen. Hallelujah. The Lord delivers fear. Fear. When we trust God's presence and promises, fear loses its grip on our lives. Ano sabi ng Bible in the book of Psalms na isinulat ni David? I sought the Lord and He heard me. He called God and God hears him. And ano nangyari? Delivered him from all his fears. Tignan nyo si David may takot. Takot din siya mamatay, kaya nga siya lumayo eh. Kaya nga siya, tumakbo eh. Hallelujah. Praise God. No? I sought the Lord. And He heard me. Ganun yung maganda mga kapatid. When you pray, when you ask to God, God hears you. Amen. Kasi, anong nangyari? You have connections to God. Amen? You have relationship kay Lord. Hindi ka, hallelujah, ibang tao kay Lord. Kundi you are special to God. Kaya when you call to Him, Father, Abba, Father, heard my cry. And David as well called to Him, and God heard him and delivered him from all his fears. Amen? In Isaiah 41 verse 10, fear not. God said, for I am with you. Grabe, no? Diba? Hindi ka pa ma-encourage yan. Ang Diyos na mismo ang nag-i-encourage sa'yo. Hindi na tao. Kundi salita ng Diyos ang nagsasabi sa'yo, fear not. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Iwan ka man ng katabi mo na yan. Iwan ka man kay sino man, hindi ka iiwan ng Diyos. Sa lahat ng laban mo, kapatid, hindi ka iiwan ng Diyos. Tandaan mo yan. Hallelujah. Put that in the tablet of your heart. 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear. Di ba sabi ko kanina, yung fear galing kay Satan. For God has not given us the spirit of fear. Amen? Maliwanag, no? Hallelujah. Sabi ng Bible, in John 14:27, let not your heart be troubled. Hallelujah. Kung troubled ka ba ngayon, amen, kapatid, hallelujah, sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, let not your heart be troubled. Relax ka lang. Amen? Hallelujah. See and watch the movie. Kung paano si Lord, ikaw biday, kung paano ka magtatagumpay doon sa sarili mong kwento ng buhay. Amen? Why? But magtatagumpay ka kasi si Lord yung scriptwriter mo. Hallelujah! Aktor ka lang. Kung ano nakasulat sa script, sinusunod yan ng aktor. Hallelujah. Ano yung kanta? This is my story. Bakit na-write yan? This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Tignan yung word na, praising my Savior
all the day long. Amen? Praise God. Hallelujah. Number 2, the Lord delivers you from trouble. Sapagkat ang kagipitan, mga kapatid, yung trouble, hindi mo yan maiiwasan. Darating at darating yan. Naiwasan ba ni David? Hindi. Naiwasan mo ba yung trouble sa buhay mo? Hindi. Dumarating po sa diba? Diba? Bigla na naman. Parang ano yun? Yung pinagpapatubol na lang, kaputi, saan galing to? Nagpipray naman ako. Bakit ako may trouble? Nagpapasting mga ako eh. Amen? I'm doing good. I'm giving my tithes to God. Nasa music ministry ako. Isa ako sa mga Bible study leaders. Bakit? Nandyan yung trouble. Hindi nawawala. Amen? Pero kapatid, yung pagkatalo ay maiiwasan mo. Amen. Troubled ka, pero hindi ka talunan. Amen. Troubled si David, pero hindi siya pumayag na siya ay matatalo lamang. Nung mga taong gustong pumatay sa kanya, na agawin yung pagka-kingship niya. Hallelujah! Higit na makapangyarihan ng Diyos kaysa sa anumang sitwasyong hinaharap ng kanyang mga alagad. Amen? Yung si Jesus Christ, kinuha na ng mga sundalo, troubled yung mga disciples niya. Nagkaroon ng takot yung mga disciples niya. Nagsitakbuhan sila. Kahit doon si Simon Pedro, sinasabi, Panginoon! Hindi kita iwan! Over my dead body! Dadaan mo sa salibingan ko bago ka nakunin. Hallelujah! Tapang ni Pedro, mga kapatid. Pero ginawa niya, 3 beses niyang dininay si Jesus. Nasaan yung mga kapatid ng Panginoon? Nasaan yung mga taong nakakita ng mahiwagang milagro? During the time, hindi ba sila yung mga tao pag sinabing, ipako yan sa krus? Di ba? Hindi ba yung mga tao yung sinabing, hindi namin kilala yan? Sino siya? Siya ay impostor. Hallelujah. Hindi ba trouble yun? God also, na-trouble din si Lord. Kasi sabi niya, Lord, if you are willing, take this cup away from me. Si Jesus na yun, kapatid. Hallelujah. Si Lord Jesus na yun. Humingi pa sa Ama, Ama, maaari ba? Tanggalin mo. Yung sakit na ito, yung bagay na ito, Ama. Pero kagandahan kay Lord, yung sabi niya, let your will be done. Amen? Dapat ganun palang karakter natin. Lord, ano man trouble ko ngayon, Panginoon, I put my trust in you, Lord. Let your will be done to me. At bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Sapagkat ang kapayapaan na yan, walang sino mang ang makapagbibigay sa iyo. Hindi yung pera mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung pamilya mo, hindi yung mga tao sa paligid mo. Kundi ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Hallelujah. Yung payapang-payapa ka. Amen. Hallelujah. Na kahit may trouble ka. Praise God. Hallelujah. Psalms 34 verse 19. Many are the afflictions of the righteous. Dami daw. Hindi lang isa, hindi dalawa, tatlong, dami. The more na nagdudwell ka kay Lord, mas marami kang mga kasubukan na mararanasan. Na sinasabi ng iba, dati Lord, hindi ko naman naranasan to Lord, nung wala pa ako, di ako nagkati ng church, Bible study, hindi ko narinig yung Word of God na yan.
Hindi ko naman naranasan to. But why now? Amen? But why now, Lord? Sabi ng Bible, hindi lahat ay maliligtas. Yan ang katotohanan. Ang katotohanan, hindi lahat ay maliligtas. Tingnan niyo mga kapatid, gano'ng karami yung Filipino community dito. Even in this building, no? Hallelujah. Pero kung kunti lang ang gustong, hallelujah, magpuri sa Panginoon. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Tingnan nyo, out of them all. Lahat daw. Tinanggal ng Diyos. Diniliver daw ng Diyos lahat. Hallelujah. When you come to Christ, mga kapatid, and when you surrender your life to God, hindi lang isang katagalin ng Lord sa iyo. Hindi lahat na yun. Amen. Hallelujah. Kung tunay na lalaki umiiyak kay Lord. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ano pa sabi ng Bible in Exodus 14? Verse 13 to 14. Ito na! Yung mga Israelita, pinalabas ng Diyos sa Ehipto. Kaso lang, hinapol sila ng mga kawal ni Pero. Hindi ba trouble yun? Trouble yun! Sabi na, andyan na sila! Moses, paano na kami? Mamamatay tayo! Andyan yung mga kabayuhan! Hindi natin sila kaya! Hallelujah! Pero anong gawa ni Lord? God delivered Israel at the Red Sea. Pero kung na-trouble sila. Pag binasa nyo dyan, trouble sila. Pagkain pa nga lang, wala sila, trouble na sila eh. Tubig na wala sila minom, trouble na sila eh. Yung pa kaya, hinahabol sila. Yung mga kawa ni Pero. Napapatayin sila. Hallelujah. But in that day, God rescued them. Kaya sa 14:14 sabi ni Lord, sabi ni Lord kay Moses, I will fight for you. Kasi nag-inquire sa kay Lord eh. Sabi ni Lord kay Moses, I will fight for you. You need only to be still. Relax ka lang, Moses. Ako ang nagpalabas sa inyo doon sa Ehipto 400 years ago. Bakit ko hayaan kayo mapahamak? Hello? Praise God. Iniligtas ka ng Diyos, mga kapatid. Hindi hayaan ng Diyos, mapapahamak ka. Amen. Depende na lang yan kung sino kasama mo. Tama ba? Amen. Hallelujah. Kristyano ka nang punta ka ng Batagos Ampel doon. Hello? Kristyano naman ako ah. Nasa tamang lugar ka ba? Nasa tamang tao ba kasama mo? Hallelujah. Sino mga kasama ng mga Israelita? Kapwa nila Israelita. Amen? God delivered Israel at the Red Sea. Even si Daniel. Ipapakain sa leon, trouble yun? Yes. But God delivered Daniel from the lions. Kaya doon, napatunayan ng hari na ang Diyos na sinasama ni Daniel ay totoo at buhay. Amen. Kasi wala pang nakaligtas doon sa lion na doon. Amen? Overnight nandun ka. Hallelujah. Yung lion hindi pinakain. Gutom na gutom. Hallelujah. And not only that, si Peter, kinulong. Nilagyan ito ng talikalao, talag kanan. Itinali mo sa kasama niya, ng mga sundalo. But at the middle of the night, pag ginasa mo, the angels of the Lord. Hallelujah. Release Peter doon sa kagapos. Hindi na malayan. Amen.
yung mga sundalo. Hindi lang doon, kasama niya sa gilid. Meron pang tagabantay doon sa kulungan na meron siya. Hallelujah. But in the middle of the night, the angel of the Lord came down and released Peter from prisons. Delivered Peter. Hallelujah. Doon sa pagkabilanggo. Praise the Lord. Number 3. Ay, doon ka na. Praise God. The Lord deliver us from Beatrice, dahil kumana. Next slide. The Lord deliver us from sin. Amen? Physical deliverance is only temporary. Hallelujah. But salvation through Jesus Christ is eternal. Christ came to set humanity free from all the bondage of sin and death. Ang physical na pagliligtas ay pansamantala. Ngunit ang kaligtasan kay Jesucristo ay walang hanggan. Si Kristo ay napalito upang palayain ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, Colossians chapter 1 verse 3. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son by His love. Amen? Hallelujah. God already took us away from old nature. Sabi nga ni Kuya kanina, no? Itim na tumpa. Amen? Ginawa siyang puti. Hallelujah. Mga kapatid, kung malalaman niyo pa kung talagang buong kwento ni Kuya Jun, amen, hallelujah, you will see God is really alive. God is really delivered. Amen, hallelujah. No, ayun sabi niyo ba? Nakanood na lahat. Andito na yung no? Yung toy gun niya. No? Hallelujah. But the Holy Spirit speaks to him. Amen. The Holy Spirit speaks to him. Kung wala ang Holy Spirit doon, hindi natin makikita sa kuya dito. Forever niyang dadalhin yung konsensya niyo. Hallelujah. But you see, how big, how great yung plan ng Diyos sa buhay ni Kuya Jun. Amen? Hallelujah. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son. Hallelujah. By His love. Romans 6:14. Sin shall not have dominion over you. Bakit? Kasi Christ is with us. John 8:36. If the Son, therefore, who is the Son? If Jesus Christ, therefore, shall make you free, you shall free indeed. Hallelujah. Ephesians 1 verse 7. We have redemption through the blood of Jesus Christ. Amen. Bisa natin, 10 minutes na lang. The Lord delivers through prayer. Because prayer is an open pathway to deliverance. God invites His children to bring every burden before Him. Hallelujah. Ang panalangin daw ay madalas na daan tungo sa pagliligtas. Inaanyahan tayo ng Diyos, ang Kanyang mga anak, no, yung lahat ng mga tinawag ng Panginoon, na para daw ilapit sa Kanya ang bawat pasanin na meron ka. In Psalms 50 verse 15, ito din sulat ni David, call upon me in the day of trouble, sabi ng Lord kay David, and I will deliver you, and you shall glorify me. Amen?
Kaya nagkakaroon ka ng testimony. Hallelujah. Buhay na patotoo. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you. Amen? Libre yan mga kapatid, yung mutik na lang ng loan. Kahit wala kang loan, tumawag ka lang sa Panginoon. At sabi niya, and I will answer you. Hallelujah. Paano, Lord? Ikaw, sasagot Panginoon. Hallelujah. By His Word. Amen? And by other people. Parang yun ang pinag-pray ko. Ba't alam? Praise God. Philippians 4:6. Pray instead of worrying. Hallelujah. Pray instead of worrying, Lord. Talagang gaabi ang bayarin ko, Panginoon, sa Pilipinas. Ilan, Lord, ang pinapaaral ko, Panginoon? Lord, may dalawang college ako, Panginoon. May mga bagay pa, Lord. Help me, Lord. Sustain my needs, O God. Raise my salary, Lord, so that, Lord, makasustain. Amen. Bless me, Lord, so that I will be a blessing to others. James 5:16, because the effective prayer of the righteous avails much or powerful. Amen? And number 6, the Lord delivers according to His purpose. Hindi yung purpose mo, kundi yung purpose ng Lord sa buhay mo. Hallelujah! Because God deliverance may not always happen in the way we expect. Kasi tao talaga mag-expect eh. Pero iba pa rin yung paraan ng Diyos. Hallelujah! God deliverance may not always happen the way we expect, but it always, itong tandaan natin kapatid, it always fulfills His perfect will and purpose. Ano sabi ng Bible? Romans 8:28. And we know, grabe no? Alam natin ng lahat ng bagay na nangyayari, maganda man yan o hindi. Hallelujah. Amen. Ito ay para sa Diyos. That all things work together for good to those who love God. Amen. Pag may Jesus ka, whether good or bad, hallelujah, hindi ka nag-alala. Kasi alam mo na i-deliver ka ng Lord. Amen? To those, kasi daw, who are called according to His purpose. Kaya pala, iba-iba yung kasubukan ng bawat tao. Kasi iba yung purpose, iba yung siya tinawag, paano siya tinawag, pero lahat tayo ay tinawag. Amen? Kaya sabi ko, the greater yung trouble na meron ka, amen, malaki ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat gagamitin ng Diyos yung trouble na yan kung ikaw ay magtatagumpay. Sasabihin sa iyo ng kapatid mo, kapatid, paano mo napagtagumpayan yun? Kapatid, simple lang. Diba? Meron kong sasabihin. No? Pero kami advice. Ganito na kapatid gawin mo. Amen? Hallelujah? Because you experience that one. Inalaw niya ng Diyos sa buhay mo para ikaw maging blessing sa iba. Anong testimony mo? Pag tinanong ka, kapatid, paano ka na-save? Hindi ko malala eh. Yeah? Praise God. Amen? Because all things work together for good to those who love God. Hallelujah. To those who are called according to His purpose. Ito mga kapatid, masakit si Joseph. Binenta. Na kayo mga kapatid.
tagutom. Amen? Kaya nasabi ni Diyos sa kapatid niya, no? Yung kapatid niya, sabi niya, what was meant for evil, nung ginawa niya sa akin, evil yun. Binintay niyo ako. Matagal na panahon. But God used it for good. Kasi hindi namatay lahat ng lahay nila. At dumami silang dumami. Sometimes God used that trouble in your life. Hindi dahil pinaparusahan ka ng Diyos. Mga kapatid, huwag mong isip lagi, pero sa buto ng Lord. Siguro grabe na makasalanan ko. No? Talagang nag-self-pity ka na, no? Talagang, diba? You need to realize things that troubles, may purpose pala si Lord. Amen? Ganun din kay Job. Mga kapatid, Job is a righteous man. Bakit grabe yung trouble niya? Hallelujah! Pero ang ganawa ni Diyos, ni Lord, God restored Job after his trial. Masahin nyo, Job 42. Nung after niya pinalangin yung mga kaibigan niya, nag-open yung heaven. And God released the blessings what is due to Job. Because in the middle of the storm, si Job ay nanatili. No? Bisa natin. Sila Corinthians 12:9, si Paul naman. Yung flesh of the thorn niya, sabi niya, Lord, tanggalin mo na to. 3 times pa. Tanggalin mo na to, Lord, yung pasakitan. Ano sabi ni Lord? Sagot ni Lord sa kanya, God, grace is sufficient for you. Amen? Hallelujah. May purpose na si Lord eh. Kaya nandyan yan eh. Amen? Pero pinapatibay ka ng Lord. God's grace is sufficient for you. Huwag mo lang ilong kay Lord yan. Kasi kung walang purpose si Lord yan, talaga ni Lord Jesus yan. We go to our conclusions now. Amen? In Psalms 34 verse 17. Tingnan natin na, internalize natin ito, no? Mga minamahal. Hallelujah. When the righteous cry for help, the Lord hears. Hindi ka lang pinapakinggan ng Diyos. May gagawin pa si Lord Jesus. And delivers them out of all their distress and troubles. Masahin mo sa Tagalog, no? So sabi doon, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matutuwid. At iniligtas sila sa lahat ng kanilang mga suliranin. Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Para lakasin kita, tutulungan at ililigtas. Because if God is with us, who can be against us? And no one shall separate us from the love of Christ. Wala. Yung trouble na yan, kung ano man yan, kawalan mo yan, walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos. Because we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen? Hallelujah. We bear the banner of the Lord. We have that authority. Amen? Hallelujah. And you have that confidence to ask God for help. Because you know your identity and your stand in the Lord. Amen po ba? Praise God. Glory to God. Amen. That's why you are special to God. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo, kapatid. Nag-uumpisa pa lang siya. Amen. You are special to Him. Ano gagawin mo? Give your best to the Lord. Kung lahat tayo mamamatay sa mundong ito, amen, yung payo ko, mamamatay na tayo, maglilingkod kay Lord. Amen. No? Kung wala pala sa atin maiiwan sa mundong ito, mga kapatid, lahat pala tayo ay magiging abo, magiging lupa, magiging walang silbi. Yung katawan na to, mas
Maglilingkod na lang tayo kay Lord. Hanggang sa huling hininga natin, pupuntahan pa tayong langit. Amen. Glory to God. Praise God. Tayo ito manalangin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, dakila ka o Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tapat ka, Panginoon, sa pangako mo. Lord, yung mga salita, Panginoon, namin narinig today, Father. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa bibig mo. Makapangyarihan, Panginoon, hallelujah, at nagbibigay buhay. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito. Ito, God, Lord, tumalima sa aming puso, Panginoon. That it will, O God, Lord, planted, O God, Lord, in the tablet of our hearts, so that we will remember all these things, O God, Lord, when trouble comes, when persecution comes, when poverty comes, Lord, hallelujah, when sickness comes, when diseases comes, O God, Lord, sabi mo, Panginoon, if we will cry for help, you will hear us and deliver us, Lord. And that is true, O God. Lord, samahan mo kami. Lord, we give to you our troubles, O God, Lord, today. Lord, sometimes, Panginoon, bigat na po kami, Panginoon, pero hindi namin pinapaalam sa iyo, O God, Lord. Sometimes, Panginoon, hindi na namin kaya, pero Panginoon, nandun pa rin yung pride, O God, Lord, sa puso namin. Na hindi namin, Panginoon, kaya, O God, Lord, i-surrender to you. Sometimes, O God, Lord, hallelujah, hindi na namin alam ang aming gagawin, Panginoon. But Lord, hindi pa rin kami, Panginoon, tumatawag sa iyo. Nagmamatigas pa rin kami, Lord. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, we surrender everything, O God, Lord, lahat ng kabigatan, lahat, Panginoon, ng mga backpack namin, Panginoon. Hallelujah, we want to be free, O God, Lord, in serving you. Remove every chains, O God, Lord, that binds us, O God, Lord. Yung mga bagay, Panginoon, na hindi ka lugod sa iyo, mga bagay, Panginoon, na ayaw mo. Yung mga bagay, Panginoon, O God, Lord, na hate mo, O God, Lord. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ibinibigay namin, Panginoon, sa iyo, O God, Lord. Yung aming future, O God, Lord. Yung future ng aming mga anak. Yung future ng aming pamilya. Kung saan, Panginoon, troubled na kami, Panginoon, kung ano ang ipapadala namin, Panginoon, kung paano namin masusustain, Panginoon, ang kanilang needs, O God, Lord. Lord, we give up to you, Father. Lord, dalhin mo lahat ng ito, Panginoon. Bigat na ito, Panginoon. Sapagkat hindi namin kaya, O Diyos. Sapagkat, Panginoon, hallelujah, hirap na kami, Panginoon. Lord, inuhubad namin yung aming, hallelujah, lumang pagkatao, Panginoon, O God, Lord. At bihisan mo kami, Panginoon, ng muling, yung bagong pagkatao, O God. Bagong pag-iisip, bagong puso, bagong nilalang, may bagong pag-asa, Panginoon. Hallelujah, na siyang nanggagaling lamang sa iyo, Ama. Lord, wala kami may pagmamalaki sa iyo. Isang basahan na kami, Panginoon, sa iyong harapan. But Lord, yung basahan na ito, Panginoon, dinilis mo. Hinango mo. Nilabhan mo, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Nilabhan mo, Panginoon, ng iyong comfort, God, Lord, ng inyong habag. Para, Panginoon, kami ay pumuti, Panginoon. Yung basahan na ito, Panginoon, hallelujah, na walang silbi sa iba. Ngayon, sa araw na ito, Panginoon, we have, Panginoon, a greater purpose, O God, Lord, is to seek and look, Panginoon, who was lost, O God, Lord. At the same, O God, Lord, sitwasyon sa aming Panginoon, magamit mo ang bawat buhay na nandito, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, ng fear, yung doubt, Lord. Kaya ba namin to? Kaya ko ba to, Lord? Tanggalin mo, Panginoon, yung ganung mga kaisipan sa amin, Panginoon, na hindi, O God, Lord, tama. Hindi, Panginoon, na gusto mo, Panginoon. Lord, tanggalin mo ang aming gusto. Para yung gusto mo, Panginoon, ang masunod sa amin, O God, Lord.
Hallelujah. Kaya Panginoon, we come to you with humbleness. We repent for all our sins, Lord God. Lahat ng kakulangan namin, lahat ng mga nasayang namin na panahon, lahat, Panginoon, ng oras na nasayang namin. Hallelujah. Lord, gamitin mo ang buhay namin ngayon as a bagong nilalang, Panginoon, na mayroong kapangyarihan na pinakaloob mo, Panginoon. When you died on the cross, on the Calvary, you give us the authority of the Lord. Hallelujah. That what you want, Panginoon, na ginawa mo, greater ang gagawin namin, Panginoon, in our time. Hallelujah. Lord, we claim that authority from you, God, Lord, from the river of life that flowing unto us. Lord, i-bless mo ang church na ito. I-bless mo, Panginoon, mga lingkod mo, Panginoon. I-bless mo bawat family nandito, Panginoon. Yung mga bata, Panginoon. Yung mga youth. Hallelujah. Pagpalain mo rin sila, O God, Lord. Gamitin mo rin sila, Panginoon. Hallelujah. In their time, O God, Lord. Yung mga wala dito, Panginoon, O God, Lord, tapikin mo, Panginoon. At ibalik mo sila muli, Panginoon. Sa tamang daan. Sa makikot na daan, Panginoon. Na kung saan, O God, Lord, patungo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan namin, Panginoon, ipakilala ka namin, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay na Diyos, na siyang lumikha ng langit at lupa, na ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, salamat sa salita mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na nandito. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang lahat ng mga trabaho, Panginoon. Bless us, Father. Hallelujah. And make us, hallelujah, your ambassadors, Lord, in this country. We give you glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, Lord.